Ang Calle de la Escolta o ang Escolta Street ay isa sa mga pinakamatandang lansangan sa Manila. May haba itong kalahating kilometro at bumabagtas mula Plaza Moraga hanggang sa kalye ng Plaza Santa Cruz sa bayan ng Binondo, malapit sa Ilog Pasig. Ito ay kilalang tahanan sa ilan sa mga pinakamahalaga at makasaysayang istruktura, katulad ng gusali ng Burke, kung saan inilagay ang pinakaunang elevator sa bansa. Regina, na kilala bilang makabagong opisina noong panahon ng mga Amerikano. First United Building, na dating pinakamataas na gusali sa Manila. At iba pang mga importanteng gusali tulad ng Natividad, Calvo, El Hogar, at Commercial Bank and Trust Company. Dahil dito, itinuturing ang Escolta bilang isa sa mga sentro ng kalakalan at negosyo sa Maynila sa maraming panahon sa kasaysayan. Ang kalye ay ginawa noong 1594, 2 dekada matapos itatag ang lungsod ng Manila, at pinangalan ng Escolta mula sa salitang Kastila na escoltar, na nangangahulugang samahan o gabayan. Matapos malikha, naging tahanan ang kalye ng mga negosyanteng Tsinong mangangalakal na kumikita sa kalakalang Manila-Acapulco. Mula noon, ang lansangan ng Escolta ay napuno ng mga tindahan at malalaking negosyo, kung saan ibinebenta ang mga iniaangkat na produkto mula sa China, Latin America at iba't ibang dako ng Europa na kinukuha mula sa malapit na daungan ng San Nicolas. Sa mga sumunod na siglo, nanatili ang Escolta bilang sentro ng ekonomiya sa Binondo at buong Kamaynilaan. Itinayo rito ang ilan sa mga pinakamataas na gusali sa Manila at naging lansangan ng mga transaksyon at negosyo. Sa pagdating ng mga Amerikano, mas umusbong pa ang kalye ng Escolta. Ang mga dating tindahan ay naging moderno. Tranvia ang naging pangunahing transportasyon. Itinayo ang sinaunang skyscraper ng El Hogar noong 1914. Natapos ang konstruksyon ng First United Building noong 1928 na pinakamataas na gusali sa Manila. Naging sikat na puntahan ang Capitol Theater noong dekada ng 1930s. Pagsapit ng 1932, binuksan din dito ang Crystal Arcade, ang pinakaunang mall sa Pilipinas. Naging atraksyon din sa kalye ang Lyric Theater na itinayo noong 1937. At noong 1938 natapos ang pagtatayo ng sikat na gusali ng Calvo. Noong 1941, sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, nilusob ng Pwersang Hapones ang Manila. At ang mga negosyo sa Escolta ay napasailalim sa kontrol ng mga bagong mananakop. Ngunit hindi nagtagal, noong 1945, binawi ng pinagsamang Pwersang Pilipino-Amerikano ang Manila at sa gitna ng labanan ay sinapit ng Escolta ang malaking pagkawasak. Marami sa mga gusali sa kalye ang nasira at di na halos makilala. Ang daan ay naging biktima ng mga pambobomba at walang tigil na putukan. At marami sa mga negosyo sa kalye ang nadamay. Pagkatapos ng isang dekada, noong 1950, nakabangon ng Escolta sa mga idinulot ng giyera at muling nabuhay. Muli itong naging sentro ng negosyo at ekonomiya sa rehiyon. Sa dekada ng 1960s, nabigo na ang Escolta na panatilihin ang ekonomikal na importansya nito at unti-unting nailipat ang sentro ng mga negosyo at kalakalan sa lungsod ng Makati. Sa kasalukuyan, tahanan pa rin ang kalye ng Escolta sa mga mahahalagang gusali at negosyo sa bansa. Hindi man na ito ang sentro ng ekonomiya ng Kamaynilaan, nananatili pa rin itong makasaysayan lalo na sa ekonomikal na aspeto ng Pilipinas.